Good afternoon, ma'am. Thank you. With your permission, Mr. Chairperson. Yes, ma'am. You have the floor. Thank you. But first of all, let me say thank you to Senator Peter Alan Cayetano, to Senator Drilon, and to Senator Escudero, whom I have jumped over in our queue because I am sick. Thank you very much for allowing me to speak earlier than scheduled. First of all, Mr. Chair, I would like to enter for the record only certain of my reservations and just general comments on constitutional law involved in this case. Oh, there you are. Let me take a good look at you. Kasi naging RTC judge kasi ako eh. Batang-bata lang ako. At ang unang tinuro sa amin ay, ang unang katungkulan ng isang hukom ay pag-aralan niya ang pagmumukha ng testigo. Observe the demeanor of the witness. Now that I have observed your demeanor, I more or less know what things would make you quarrel with your husband. Mr. Chairman, I have certain reservations for the record. Number one, right against self-incrimination. The Philippine and U.S. constitutions have different versions, with the result that the right against self-incrimination is more lenient in our country. The U.S. Constitution Amendment 5 provides, quote, no person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself. Notice that in the United States, and therefore in American jurisprudence, picked up sometimes by our Supreme Court, the right against self-incrimination applies only in a criminal case. This is not a criminal case, this is an administrative case. Therefore, ordinarily, if we were in America, there would be no right against self-incrimination. But it's not the time to examine this constitutional concept. By comparison, the Philippine Constitution in the Bill of Rights, which you know as Article 3, Section 17 provides, quote, no person shall be compelled to be a witness against himself without any qualification. Kaya, mas malawak ang right against self-incrimination ni Mrs. Napoles na akusado. Sa Pilipinas, nang sa Amerika, maswerte ka, hindi ka binista sa Amerika. In addition, the Philippine Constitution provides in Article 6 concerning the Legislative Department, Section 21, referring to inquiries in aid of legislation, quote, the right of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Constitutional right na igagalang kita bilang appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Constitutional right na igagalang kita bilang akusado. I will not bully you. I will not attempt to outshout you. So I hope you'll show me the same courtesy by telling the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I remind you, Mrs. Witness, pwede ka magtanggi sa pagsagot ng maski anong tanong na makababaon sa iyo o makasangkot sa iyo sa isang krimen. Karapatan mo yan. Pero wala kang karapatan magsabi ng sinungaling. Pag nagsinungaling ka, lagot ka. Kaya kaiba yung ayaw kong magsagot dahil baka lalo akong mabaon dyan sa krimen na yan. At iba rin yung magsinungaling ka sa harap ng isang senador. Nagsumpa ka eh. The Supreme Court has ruled, quote, the right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigation. This is an administrative... What is so funny over there? I've just finished talking about respect for me as for my other senators. This is an institutional hearing. I'm sorry. You should be. The right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigations that partake of the nature of or are analogous to criminal proceedings. This is the latest case, Standard Chartered Bank versus Senate Committee on Banks, 2007. Kaya, walang duda na may right ka against self-incrimination maski hindi ito criminal case. This right may be invoked by resource persons only when the incriminating question is being asked. The consolation is that when this right is abused, such issue
may be presented before the court. Kung ayaw mo ng ruling namin, mamaya pag sinabi yung ayaw ko magsagot dahil baka masangkot ako. At sa tingin ko, hindi ka masasangkot ng pagtatanong ko. At sabihin mong ayaw ko, mag-aapila ako sa chair ng committee. O kaya magre-recess kami. Pero hindi ikaw ang magdedesisyon. Kung masasangkot ka, hindi. Kami. At kung hindi ka kontento sa ginagawa namin, pwede kang pumunta sa korte. Korte de Justicia. The question whether testimony is privileged is determined by the court. Nang wala ko dito, sari-saring insultong inabot ko. Dahil ang tao na kasapi ng Senado, hindi man lang college graduate, hindi abogado, kailanman hindi nag-practice kung ano nung pinagsasabi na may kapangyarihan itong Senate Committee na magbigay ng immunity. Mali! 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 Tapos akong insultuhin niya. Sistema ang pinag-usapan natin, mang-insulto personal kagad para masaktan ako. Ano klaseng assembly ito? Now we are bound by the canons of civility and decency. The first rule in debate 101 is stick to the principles involved. Stick to the issues. Do not go into personalities. Kagad ang sagot niya sa akin ay tungkol sa personalidad ko. The question whether testimony is privileged is determined by the court. At least it is not enough for the witness to say that the answer will incriminate him as he is not the sole judge of his liability. Arnold versus Nazareno, 1950. That is my first reservation about the right against self-incrimination. The second reservation, the meaning of self-incrimination. Hindi naman pwede, Mrs. Napoles, na lahat na lang tatanggihan mo at sabihin mo, baka masangkot ako. May mga regulasyon yun eh. To apply the privilege against self-incrimination, this is the standard, the test, the guideline. We ask whether the claimant is confronted by substantial and real, and not merely trifling or imaginary hazards of incrimination. Kailangan totoong masasangkot nga siya. Hindi natatakutin lang tayo na lahat yan masasangkot mo. Whether the accused to most guilty is highly factual in nature. And let me give you an example. Said the court, we cannot compel the witness or accused to furnish a specimen of her handwriting on the ground that writing is not a purely mechanical act because it requires the application of intelligence and attention. Marcelo B. Sandiganbay, 1999. Kaya hindi lang namin napilit sa iyo ay yung kailangan gamitin mo ang utak mo, ang pag-iisip mo. Yan, protektado ka dyan ng batas. Pero kung halimbawa, sabihin namin, dalhin mo dito ang isang ebidensya, dadalhin mo yan. Dahil kailangan na gamitin mong utak mo, ang pag-iisip mo. And, last, reservation. You may have no right to public attorney. Who is the public attorney here? I am not entirely sure that under the Constitution, the accused Mrs. Napoles has a right to counsel. The Constitution in the Bill of Rights, Article 3, Section 12, Paragraph 1, protects any person under investigation for the commission of an offense. That's actually custodial investigation when there's a crime committed and the police pick up a suspect. Our Constitution provides that, quote, if the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. But, Mrs. Napoles, from what we've heard about you in the media, you can certainly afford the services of counsel. You yourself have chosen not to be accompanied by counsel. Ikaw namili, ayaw mo. Only 3 days ago, your counsel in the Plunder case resigned and you knew you would not have a lawyer today. You have another counsel for the case of serious illegal detention, but you refused to bring him here. Kaya kagustuhan mo na lang talaga na wala kang abogado para magamit mong rason na naghahanap ka pa. At hindi dapat nabigyan ka namin ng libre na galing sa public attorney's office. Dahil sa batas, yung public attorney's office ay para lang sa mga mahihirap na hindi makabayad ng abogado kasi mahal ang abogado eh. So I have my reservations. Ngayon, pagtatanong.
When Mr. Ben-Hur Lui testified here in the Senate, he identified 3 senators as tanda, sexy, pogi. Question, is Senator Enrile the tanda? Answer, Hindi ko po alam. ganito na lang, ilagay na lang natin ito. Pag akala mo right against self-incrimination, sabihin mo na lang, right against self-incrimination. Maulit mo ba yan? Baka masangkot ako, right against self-incrimination. Kasi kaiba yung, hindi ko po alam sa I might incriminate myself. So if you're invoking the right, kung gusto mong karapatan mo sa ilalim ng saligang batas, pakisagot lang sa akin, right against self-incrimination. Oh, si Senator Enrile bang tanda? Ay, incrimination. Right. Kaya, ayaw mo na masangkot ka kung magsagot ka man. Hindi sa hindi mo alam. May alam ka, pero ayaw mo ipahiwatig sa amin. Maaaring, sa tingin mo, hindi ka nga masangkot. Pero, hindi kami ang hukom mo. Ang hukom natin, in fact, our jury, under the American system, kaibang hukom. The hukom or the judge makes only rulings on law. The jury finds out the facts. So our jury is the entire Filipino public watching nationwide television, telecast live. Kaya ano kayang isipin ng publiko pag ganyan ka ang sagot mo? I invoke my right against self-incrimination. Una, that you will incriminate yourself if you answer the question. Parang inaamin mo, oo nga, alam ko. Kilala ko yung Enrile na yan. Ganon ang magiging kalalabasan ng pagtatanong mong yan eh. Anong pagsasagot mong yan eh. Inaamin mo na kakilala mo siya. Dahil hindi mo naman sinabing, hindi ko siya kakilala o hindi ko alam kung hindi, I invoke my right against self-incrimination. Kaya, tama lang na malaman ng publiko na may tinatago ka. In American jurisprudence, Mr. Chair, when the witness in a criminal proceeding invokes the right against self-incrimination, no consequence flows from it. The judge is not allowed to hold it against the witness or to hold it in favor of the witness. The judge is supposed to be neutral. But in our case, it is different because our right against self-incrimination applies to all manner of cases. So, we of course draw the natural conclusions. Pareho rin ng mga iniisip ngayon ng nanonood sa atin sa TV. Bakit ayaw niyang sagutin? Bakit ayaw niyang malaman ang katotohanan? Kaya mag-ingat ka, ha? Huwag kang magsabi. Susumpa mo lang kanina. I promise I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi kung hatiin mo katotohanan, kung minsan, sinungaling ang labas. That's why the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Ngayon, tiyatawag, ang sabi ng mga testigo laban sa iyong dating empleyado mo, tiyatawag mo si Enrile si tanda. Sino pa bang matanda dito sa Senado kung di si Enrile? Sabi niya 89 years old na siya. Pero natin sigurado, baka 99 siya. O baka 109 na siya. Dahil kung minsan nagdidemensya na yata, lalo na tungkol sa akin. Ngayon, natural lang na gano'n din ang sagot mo siguro. No? Si Senator Estrada, the sexy, right against self-incrimination. Hindi ko rin po alam, sir. Ha? Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Alam mo eh. What you want to say is, I invoke my right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Ganon lang sagutin mo. Self-incriminating. Ganon na lang. Self-incriminating. Sino ka? Ikaw? Sino ka? Kaya na nagtatawag ako sinong abogado. Ikaw ano ka? Who are you? I'm Attorney Howard Areza from the Public Attorney's Office, Your Honor. So there are two of you. Alright, go ahead and consult with your client. Oh. Ano ba? Self-incrimination or I do not know? Invoke my right po. Okay.
when you say that, wala na akong sinabi. Dahil yun ang batas natin eh. And is Senator Revilla the pogi? I invoke my right. Okay. Ibilisan natin. Puro ka pala invoke my right eh. May kilala ka ba personal sa mga senador na dinimanda na ng NBI through Justice Secretary sa Ombudsman? May kilala ka ba doon sa tatlo sa kanila? Yung nabanggit ko ngayon, si Enrile, si Estrada, at si Revilla. I invoke my right. Okay? Ayaw mo. Ngayon, may kilala ka doon sa mga iba pang senador na sabi ng Justice Secretary, ididemanda pa niya sa susunod siguro na linggo. Hindi pa ito tapos eh. First batch pa lang ito, maraming batch siguro ito. Kaya bandang huli, baka wala na kaming quorum, kaya mag-invento kami ng aming rule kung anong panibagong quorum sa Senado. Tingnan natin kung abutin natin yon. Pero walang, how do you say in Tagalog? Walang safety dito. Kaya ayaw ko na lumabas sa bahay ko eh, baka duraan ako. Ngayon, kilala mo na kung sinong 24 senador, hindi ba? 24 lang naman kami eh. Kilala mo naman kami. Kampa ng pangkaraniwan na mamamayan. Meron ka bang kilalang personal, hindi lang sa kilala mong mukha, ang pangalan, o alam mo na senador ito. Kilala mong personal, yung parang kaibigan mo na. I invoke my right. Alright? Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo? Maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, natural lang yon. Pero maliban dyan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Sino lang kausap mo? Invoke my right? Tapos ng Halloween, wala nang mga multo. Pag ganyan kang magsagot, I invoke my right. Lahat na lang tinanong, I invoke my right. Ibig ang sabihin sa publiko, sa isip at sa utak ng publikong Pilipino, may tinatago ka. At kasusumpa mo lang, magsasabi ka ng buong totoo. Paano masabi na, magsasabi ako ng buong totoo, pagkatapos sabihin mo, wala akong gustong isagot sa iyo. Sana kaninang nagsumpa ka, sinabi mong, magsasabi lang ako ng kalahating totoo. Yung iba, ililihim po. Hindi naman ganun eh. Buong katotohanan. Paano ka magsumpa na buong katotohanan sasabihin mo at ngayon sasabihin mo sa akin, masasangkot ako kaya ayaw kitang sagutin. Yun ang ginagawa mo sa akin eh. Ngayon. Ikaw ba'y nakipagpulong sa isang abogado o mga abogado tungkol sa sabihin mo ngayon? Binigyan ka kanilang 30 minutes eh. Di ba? Opo. Maliban dyan, yung dati mong abogado, si Attorney Lorna Kapunan, Opo. nag-usap din kayo. Opo. Sino pa? Maliban dito sa mga abogadong ito, yung isang abogadong maring si Attorney Villa Senior. Pero maliban dyan, sino pang kausap mo tungkol sa plunder case? Wala na po. Wala kang kinausap? Yung senador? Ay, wala po. Sigurado ka, ha? Wala po. Mabaya paliwanag ko, nakamali ka. Ikaw ba'y nag-attend ng mga meetings at nandyan ang mga testigo at nagpirmahan kayo? Kung anong sasabihin ninyo? I invoke my right po. Okay. Ikaw ba'y nagbasa ng iba pang mga mababasa mo para maghanda ng iyong sasabihin ngayon? Wala po. Wala? Hindi ka nagbasa o hindi ka marunong? Wala po. Okay? Ikaw ba'y gumawa ng mga nota sa isang notebook tungkol dito sa mga sinasabing pagbibintang sa iyo tungkol sa plunder? Wala kang notes ng ganon? Wala po. At ginasa mo bang affidavit at iba pang mga statements or affidavits na ginawa ng mga whistleblowers? Wala po. Wala po kaming kopya. Alright. Nakita mo na. Sabi ko na eh. Sasagutin mo lang ako with a blank wall. Anong alam mo? Nakadedma ka sa akin. Paano tayo ngayon makaabot sa katotohanan? Hindi bale. Question. Next question. That's one set of questions. Pinagbadali-dali ko lang dahil alam ko ng sagot mo ay I invoke my right. Ngayon tingnan natin. Mrs. Napoles, napaliwanag na ito sa iyo ng abogado mo.
Pero hayaan mo sana ako ng paliwanag ulit sa iyo. Anong ibig sabihin ng maging state witness? Kung ikaw ay nakusa na demanda ng isang krimen, natural magbista ka, hatulan ka, kung found guilty ka, mapipresyo ka, magbabayad ka ng isang multa, no? Ganon, hindi ba? Ngayon, hindi ka makalusot pag may ginawa kang krimen, maliban lang kung ikaw ay tinatawag na state witness. Eh, biro mo, bigat ng demanda sa iyo. Punishable by 20 to 40 years imprisonment. Sinabi yan sa iyo ng abogado mo, sigurado ako. Mga 50 years old ka pa lang eh. Plus 20, 70 ka na paglabas mo. Plus 20 years old, plus 20 years, 50 plus 20, maging 70 ka, no? 50 plus 40, maging 90 ka na. Kasing tanda ka na ni tanda. Oh, ngayon lahat yan, papasukan mong gulo na yan dahil ayaw mo lang na magsabi ng totoo. Pinoproteksyonan mo ang tao na baka siya ang pinaka-guilty. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong nagmamalasakit para sa iyo, ay pag umabot ka na sa korte, maghihingi ang abogado mo na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong. Para kang naabsuelto, para kang na-quit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Pero, kung hindi ka state witness, mabista ka. Pagpalagay lang natin na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kaya lahanin mo yun. Mamili ka. Gusto mo na wala ka ng sala? Ayon pa sa batas yan, ha? Gusto mo na kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Eh, natural, kung akusado ka, ang tao, as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan, libre pa siya. O, ngayon, babasahan kita ng Rules of Court na libro ko rin. Pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod ko sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito, Rules of Court Annotated by Miriam Defensor Santiago. At maliban dyan, 30 libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan, ininsulto ako ng aking mga kapwa senador. Mga inggitero. At nang insulto pa po, wala ako dito. Oh, nandito na ako. Abangan nyo ako mamaya. Ngayon, dito sa libro na ito, mahirap lang kasi pag nakapaligid ka ng inggit eh. Ano nang ang hinahanap ko sa iyo? Oh well, anyway. Inimaryo ko na lang. Sabi ng korte, Rules of Court. The rules of the Court of Justice. Ang akusado, hindi dapat napawalang sala. Maliban lang kung siyang paraan para madakip at makulong ang mga talagang malaki ang kasalanan nila. Pero akusado nag-apply maging state witness, dapat he must meet 5 criteria. 5 ang listahan ng husgado eh. Number 1, there's an absolute necessity for your testimony. Number 2, there is no direct evidence against the others. Number 3, your testimony is substantially corroborated on all important points by other witnesses. At itong pinakamahalaga, that the accused is not the most guilty. Kaya marami nagsasabi, pag umabot na sa korte at nag-apply kang maging state witness, hindi ka dapat payagan ng korteng maging state witness dahil sabi nila, ikaw ang pinaka-most guilty. Kaya importante, napapatunay mo, ngayon pa lang, sa umpisa pa lang, na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung ikaw ang most guilty, hindi ka na pwedeng mag-state witness, wala ka ng paraan na makalusot pa, maliban lang sa kung ma-acquit ka ng korte after a full trial, no? So, lahat tayo, kung nakaharap dito sa demanda ng kamukha ng iyon na napakabigat
ng parusa, ay gustuhin na lang natin mag-state witness. Kaya lang importante dyan, you should not be the most guilty. Ngayon, gusto ko lang sabihin doon sa kalaban kung kinukutya ko. Dahil sinabi ko, only the court can grant immunity. Ito, People versus Osimar, 1991. People versus Mangulabnan, 1991. People versus Armada, 1993. People versus Cordero, 1996. At isa pang buong listahan. Yun nga ang problema, pang tao, hindi tapos ng college. Magle-lecture sa abogada tungkol sa batas. If the ombudsman files a case in court, the prosecution is allowed to present its case. But before the prosecution rests its case, the prosecutor is allowed to file a motion with the court to order that one or more of the accused shall be discharged with his consent so that they will become state witnesses. Yun ang inasahan nitong mga subordinates mo na naging whistleblowers laban sa iyo. Nagagawin silang state witness, hindi naman silang pinaka-most guilty. Kaya absuelto sila pag pinayagan sila sa korte. Hindi dito, sa korte. Absuelto sila, wala silang pananagutan. It's as if they will not even be tried, hindi man lang yan sila bistahin eh. It's as if they went to trial and then they were pronounced to be acquitted. Ganon yun. Kaya lahat yan magiging state witness dahil wala namang limitasyon kung ilan ang state witness. There is no limit. Ibang tao, akala nila, isa lang pwedeng state witness. Hindi. Lahat pwede kung gustuhin ng korte. Kaya ikaw sana, yun din ang hangarin mo eh, na makalaya ka at wala kang pananagutan na sa batas. Pero, una, binasa ko, nirecite ko sa iyo yung 5 requirements, no? Kailangan na hindi ikaw ang most guilty. Dahil marami niniwala, ikaw ang most guilty dahil lahat ng foundations na hindi naman pala totoo, sabi nila, ay mga fake NGOs na ikaw ang nagpundar o ikaw ang nag-umpisa o ikaw ang nagpalakad o kaya they don't really exist except your say-so. Kaya, it is very important, Mrs. Napoles, I will speak in Tagalog pero masama ang Tagalog ko. Pagbigyan mo na sana ako. Napakahalaga na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung most guilty ka, bibistahin ka eh. Baka you will be sentenced to 20 or 40 years, no? Wala pa naman silang naimbentong cream na will take away 20 years from your face or 40 years from your face. So malaking disgrasya yon para sa isang babae. Hindi mo naman siguro inaamin na ikaw ang most guilty. Inaamin mo bang you're the most guilty? Hindi po. No, of course not. Kaya, kung ayaw mong aminin na ikaw ang most guilty, dapat lang sabihin mo ngayon pa lang, sino ang most guilty sa tingin mo? Para hindi niya ilipat sa iyo yung pagka-most guilty niya. Kasi yung taong yun, nakikinig sa atin eh. Hindi nagpapakita, yan eh, yan ang style niya. Pero nakikinig yan, at napakaraming pera niyan. Pagkatapos nito, lakarin niya ang magalamay niya. Sisiraan niya ako, halimbawa. O pati ikaw, pasiraan ka na rin niya. Maraming gustong patayin ka eh. Kaya, tuturuan na kita bilang isang abogada na sabihin mo ng gusto mong sabihin para hindi ka na ipapatay. Kung hindi ka pa nagsasalita, sabi mo lang, I invoke my right against self-incrimination, baka bandang huli, down the road, magpalit ang isip mo at nagdaldal ka ng lahat o di panganib sila. Pero kung sabihin mo na ngayon, nawala na sila ng motibo para papatay ka dahil nandyan ang testimony mo eh. Kinukuha yan ng stenographer dito eh. And that is under oath. It is in effect an affidavit. Or maybe even a dying declaration. For all you know. Dahil a dying declaration has very strong probative value. Pag sinabi mong sa tingin ko, patayin ako ng ganyan, maski patay ka na, napakalakas ng papel o affidavit mong yan, dahil it was given in consciousness of impending death.
Kaya, yun ang paliwanag ko sa iyo para mapag-isipan mo pag mag-isa ka lang. Pag pinayagan mo itong takbo ng mga pangyayari, maring lilitaw ka, you are the most guilty. Pero sabi mo, hindi ikaw ang most guilty at naniniwala ako sa iyo. Dahil, hindi ba, high school graduate ka, hindi ba? Opo. Nagpunta ka ba ng college? Di po. Oh. Hindi kaya, sa tingin ko, ng isang kamukha mo, although, sinasabi ko even in public, na di abilidad ka talaga. May abilidad ka, your mind is very organized. But never mind that. Habang buhay ka pa, nasa panganib itong mga senador at iba pa, baka cabinet member, at lalo na yung mga congressmen na napangalanan na ng mga subordinates mo. Nasa panganib silang masira ang buhay nila, mawala ang kayamanan nila kasi kung found guilty sila plunder, lahat ng kayamanan nila kukunin ng estado yun eh. Malaming panganib sa kanila na buhay ka. Pero kung ngayon pa lang sasabihin mo na, wala na silang motibong patayin ka pa. Dahil ang record mo ay dokumento na. Kaya mag-isip-isip ka. Sabihin mo na maaga pa, huwag mo ipatihuli yan, ipapatay ka. These people are murderers. They're not only homicidal, they're murderers. They're planning your murder. So, ngayon pa lang, sabihin mo na, sa tingin mo, sino most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O, hindi mo alam? Oh, ako alam ko eh. Dahil, napakalawak ng sakop niya. Parang empire niya eh. Hindi naman pwede na ikaw, nanggaling ka lang sa Basilan, hindi naman sa minamaliit ko mga taga-Basilan, but what I'm saying is, wala kang sophistication. You're not exposed to the sophisticated lifestyle of Metro Manila. Hindi ka man nag-eskwela dito sa Metro Manila. Kaya biglang sabihin ng galing ka sa mahirap na pamilya. Dahil maski taga-Basilan, Mindanao ka, o doon ka sa mga malalayo na norte na probinsya, kung may kaya ang pamilya mo, talagang mag-ipon yan para makapag-eskwela ka sa Metro Manila. Ikaw, hindi ka man pina-eskwela dito, nagkayod ka lang sarili mo eh. Kinuha mo sa sipag at tiyaga. O, ngayon, kawa ka naman na ang ginawa ng isang tao o grupo ng tao, senador man, senador. Mrs. Napoles, narinig mo ako? Senador. Kasi yan ang pinakamataas eh, pagkatapos ng presidente. Ang vice-presidente, ang hanap buhay niya ay magantay na matiklok ang presidente. Kasunod din sa presidente, ang senador. Yun ang most powerful person. Pagkatapos niyan, ang cabinet member. Kaya, ayaw nga naman, kung pakasira ka sa kanila, na ikaw ay makukulong ka for 20 or 40 years. Dahil lang sa pinoproteksyonan mo, ang most guilty of all. Hindi mo kaya itong buong empire na ito eh. You cannot make a pyramid out of separate bricks. Pag-isipan mo yan. Kung sa ngayon pa lang sabihin mo ng totoo, wala ka ng problema maski lumakad ka dyan. Maski lumakad ka ng hubad, walang titingin sa iyo. They won't even be interested in you. Dahil nabilin mo ng katotohanan dito sa amin eh. So that is just the point. I'm trying very hard to belabor that particular point. Ngayon, nitong panahon na sakop ng investigasyon ng NBI, nung panahon na yon, sino ang pinakamatandang senador during that time? Nung panahon na yon, covered by the NBI. Sino pinakamatanda? May matanda pa ba kay Enrile? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yeah, probably you don't know. But he was the oldest senator at that time. Kaya sino pa kaya ang pangalanan mo ng tanda? Alangan pangalanan mo itong si Senator Trillanes dahil siya ang pinakabata yata na senador. Kaya, inaangkop ang palayaw ng tao sa kanyang sitwasyon. Magiging ganon yon. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Alam mo yung taong yan, pag pumunta yan sa bathroom namin dito sa aming Senator's Lounge, may gwardiya yan sa bathroom, sa kubeta, na naka-long firearm, assault rifle.
Ganon. Kaya mahirap kang, wag mong i-underestimate yung Enrile na yan. May asim pa rin si Tanda. Tapos na ako dyan. Pinapaliwanag ko lang ng buti sa iyo. Question number 3. Ang asawa mo, si Napoles, dati reservist lang yan. Nagpa-activate siya hanggang siya naging major siya, hindi ba? Nung bata pa lang kayo, 18 ka pa lang, nag-asawa ka na, kaya di ka siguro nag-eskwela sa college. Pagkatapos, natira kayo sa kampo militar at mayroon pa kayong karinderya. O kaya may binibenta kayo doon sa mga sundalo. Ganun kayo nag-umpisa, hindi ba? Kaya itong asawa mo, militar. Si Enrile, halos buong career or professional life niya, naging militar dahil Secretary of National Defense during martial law. Kaya ganyan ang ugali niyan eh. Hanggang ngayon, akala niya, mga utusan niya at mga alipin kami. Ako yata, aliping sa gigilid. Meron aliping namamahay or something like that. He treats us all as his slaves, as his moral and mental and intellectual slaves. Dahil nasanay siya sa mga arte at arrogance ng Secretary of National Defense during martial law. Ngayon, ang dami ng matapang. Ang dami ng insulto kay President Marcos. Eh, nung panahon na yun, katakot lang nila kay President Marcos. Kitang-kita ko eh. Isa na si Enrile. Dahil assistant ako ng Secretary of Justice. Kung minsan natutuwa siya sa akin, pinapaupo niya ako doon sa cabinet meeting para makita ko may tsura ng ibang cabinet. Meron isang cabinet member doon na pag sinabi ni Marcos, itong tatanong sa iyo, nanginginig ka agad. Kaya di ako takot eh. Ngayon. Halos buong yatang buhay ng mister mo ay naging major siya hanggat sa nag-retire na siya, no? Nagkakilala ba sila ni Senator Enrile? Nung si Enrile ay Secretary of National Defense or kailanman? Answer. Hindi po. Hindi sila magkakilala. Opo. Meron silang mutual friends. Hindi po. Wala po. Hindi rin. Pero itong si Jaime, na asawa mo, kasangkot iyan sa military coup d'etat ng pangalan nun ay God Save the Queen para papatalsik si President Cory Aquino. Hindi ba totoo yan? Hindi ko po alam. Ay, hindi mo alam? Nag-asawa kang taong hindi mo alam? Hindi. Alam ko nagkudita po pero hindi ko alam kung ano yung mga... Ay, yung coup d'etat, alam mo, kasama siya doon. Opo, syempre command. Kung anong utos ng command, di ba? Sinunod nila pero wala akong alam kung anong queen hong pamagat. Hindi ko po alam. Okay. Basta mayroon siyang, sangkot siya sa coup d'etat. Nakulong ba siya doon? Hindi po. Hindi siya nakulong? Opo. Hindi siya nakulong kasama ni Senator Honasan? Ay, hindi po. Hindi totoo Hindi po. yan. Okay. Next question. Ang legal counsel mong si Rene Villa, interesanto ito Nagbasa ko ng ganito kakapal niyang biodata. I have to say that I've never met a biodata with such unparalleled mediocrity. Sabi nitong Rene Villa, na taga Iloilo yan pero hindi ko kakilala. He said, naging abogado mo, totoo ba yun? Opo. And then he said, nagyuman ka, hindi dahil dito sa mga NGOs, kung hindi dahil sa iyong international trade. Opo, sa Indonesia. Yun lang, yung coal mining sa Indonesia. Yun lang yun. Opo, tsaka sa iba pa po. Mayroon pa iba. Pero yung coal mining sa Indonesia, hindi nagtagumpay yun, hindi ba? Or hindi natuloy? Yung tinayo ni bago, pero yung dati pa po, ongoing pa po. At mag-isip ka pa ng trading of carbon credits. Totoo ba yun? Opo. Sino kausap mo sa trading of carbon credits? Sa US po. Sa Amerika naman. Opo. Ang dami, international personality ka pala. Ang dami mong kausap At ito palagi ang abogado mo. Ngayon, para mo malaman, no? Para hindi mo ako i-underestimate. Nang nag-doctorate ako, kumuha ako ng subject ng international trade law. Walang kabuhay-buhay ang subject na yan. Konting-konti lang kami ang kumukuha. Dahil puno yan ng tariffs, duties,
limited resources of the sea and how to apportion them to states, mga away ng mga estado tungkol sa mga unfair competition practices and so on. It's a very highly technical subject. Kaya, dahil sa nakakuha ako ng international trade law, nakipagkaibigan ako sa mga Pilipinong sikat na yun ang kanilang espesyalidad. Ang pinakauna nating eksperto sa international trade law ay si former Chief Justice, si former Supreme Court Justice Florentino Feliciano. Dahil naging member pa yan ng International Tribunal on the Law of the Sea. Pagkatapos, si Chief Justice Lourdes Sereno, yun ang kabisado nilang international trade law na yan. Pero kailanman sa buong buhay ko, hindi ko narinig na mayroon palang eksperto ng international trade law. Ang pangalan niya si Rene Villa. Ngayon, ito bang si Rene Villa na kinuha mong abogado mo ay nag-graduate with honors ba ito? Di ba alam o ano? Hindi ko po alam. Alright. Kumuha ba ng masters yan sa law? Hindi ko po rin alam. Oh, paano lang ngayon in-advertise ng sarili niyang he's daw an expert in international trade law, ulit nagtrabaho sa Kuwait, sa Jeddah, at sa Saudi Arabia. In other words, he's just an OFW masquerading as an international trade lawyer. OFW lang siya eh. Pagkatapos sabi niya, kasi mga negosyo ni Mrs. Napoles doon sa Indonesia, doon sa international trade credits, ako ang nag-advise sa kanya. Pero hindi ko alam kung magkano talaga ang pag-aari niya. Hindi ko alam kung ilan ang bangko niya. Hindi niya alam. Pasikat mong tao eh. According to the Securities and Exchange Commission, number of houses owned, 28. Totoo ba yan? Hindi po. Oh, ilan ang bahay mo? Tatatlo? Oh, Ay, kukunti naman masyado. Eh, nasaan itong the others? may kaso na po kami sa NBI. Sa NBI, sorry po, sa BIR. So, Oo. doon na lang po namin sasagutin, ma'am. Sorry Basta. po. Okay, it's all right. Number of vehicles owned, according to Justice Department, 30. All registered under the JLN Group of Companies or JLN Corporation. Totoo ba yun? Hindi po. Oh, ilan lang ang sasakyan mo? Pito po. 7 lang. Number of accounts with banks, 415 accounts with 17 different banks. Ilan lahat? Hindi po, pero I invoke my right to dahil thank you po. Pero hindi ganun kadami. Alright. Na-exaggerate. No? Pero, sa lahat nito, hindi intindi ito ni Rene Villa who claims to be your lawyer. International trade lawyer daw siya. Ulit naging OFW. Ay di lahat palang mga kasapi ng pamilya natin na OFW, pwede na sila ngayon tawagin ng mga human resource experts or management experts, kung ganyan rin lang, no? Yung abogado mong yan, suspitsoso ako doon. Sayang ilong ko pa man din. Catholic ties mo. Is it true that you are close to the former parish priest of Quiapo Church? Opo. Yes. So, tinuruan ka niya o sarili mo, alam mo ang 10 Commandments, hindi ba? Opo. Oh, huwag ko nang iparecite sa iyo. Pero, may commandment, you shall not steal. Isn't that so? Tama ba ako? Opo, ma'am. Oh, naniwala ka bang tama iyon? Opo. And yet you steal. Oh, anong klaseng katoliko ka? Ngayon, are you familiar with the commandment, you shall not tell a lie? Opo. Oh, ngayon lang nagsisinungaling ka sa akin eh. And still, with a plunder case against you, you remain and consider yourself to be a devout Catholic? Ikaw ba'y debotado pa rin Katoliko? Opo. Ay maniwala ka na lang, magdasal ka na lang ng Diyos pag namatay tayong lahat ay Katoliko. Dahil napakahirap i-forgive yung mga kasalanan na binagbibintang sa pinto mo. Ngayon, question 6. Ito medyo may pagkaligal, no? Mr. Chair, I will try and be very brief because I'm very
conscious that I'm using borrowed time. Perpetuation of testimony. Sinabi ko na sa iyo na ang daming senador, ang daming cabinet members, ang daming congressmen who are murderous. They're not just homicidal. They feel like murdering you. Gusto nilang patayin ka. Kasi dyan sa utak mong yan, nandyan ang pagkakasira ng kanilang mga hindi lamang kayamanan, buhay nila, masisira, pati pamilya nila. Kaya importante na masara, na malagyan ng duct tape, yung electrician's tape, ang bibig mo. Yun ang pinapaalala ko sana sa iyo. Alam mo yan, kasi pag pumunta ka dito balot na balot ka, hindi mo makita ang mukha mo. At kaya ulitin ko na naman itong punto na ito. Kung sabihin mo ba, ngayon pa lang, ang totoo, mamaya sa aking mga kapwa senador, wala ka ng problema. Nalaman na ang totoo bakit ka pa nila patayin? Hindi naman mamamatay ang testigo mo. Well, anyway. Ngayon, pero, dahil sa pinag-initan ka, pwede na maghingi ka ng protection sa ating rules of court. Yung librong pinakita ko kanina, under Rule 134, tawag doon, perpetuation of testimony. Ibig sabihin, ang testimonya mo o yung kwento mo sa korte, kung anong nangyari, magiging permanente yon, maski wala ka na. Perpetuation of testimony. Una, mag-file ka ng petition sa korte. Pag umabot ka sa korte, na kamo, gusto ko sana na hindi na ako pahintayin pa sa lista na ito. Kung hindi, gusto ko nang sabihin ng aking testimonya o yung buong katotohanan. Hindi na ako makahintay, baka papatay ako. Bakit ipapatay ka? Kasi ganito ako lang nakakaalam tungkol sa plunder case. Ipaliwanag mo yan sa petition mo. Pagkatapos, ililista mo ang mga adverse parties, yung mga kalaban mo sa korte. Ngayon, kung kumbinsidong korte na kung mawala ka, mapatay ka, hindi maabot ang katarungan, di ipagbigyan ka sa petition mo. Ang mangyayari dyan ay, hindi sa loob ng korte, kung hindi sa labas ng korte, ipapayag ang korte. Napupunta doon ang tinatawag na clerk of court. Pagkatapos, doon sa clerk of court na yan, ibigay ng abogado mo ang mga questions, ibigay ng abogado ng kabila o mga kalaban mo yung mga counter questions nila. Tapos, may kasama na stenographer, tatanungin ngayon, ikaw, ng clerk of court, nito mga tanong na nilista ng mga abogado at sasagutin mo, minamakinilya, yan ang stenographer. Pagkatapos, makinilya niya in printed form at kung wala ka na, kung namatay ka na o kung ano man nangyari sa iyo, sa bista, iyan na lang ang testigo mo. It's as if you were there testifying. Kaya maski papatay ka, gagantihan mo pa rin sila. Sinasabi ko na sa iyo, baka ipapatay ka, kawawa ka naman. Gantihan mo na habang buhay ka pa. And avail of this protection called perpetuation of testimony. Ngayon, bakit hindi ka nagpa-perpetuate ng testimony mo para wala nang panganib sa buhay mo? Napa-perpetuate mo na Kamukha ng pinapaliwanag ko sa iyo. Kung sabihin mo lang dito, di tapos ng problema mo. Pag-isipan mo yan. Para sa abogado mo yan. Ngayon, isang pagtatanong tapos isa na lang. Sinong PRO mo? Yung taga-salita sa media para sa iyo. Kasi maraming may gustong interviewin ka kung ano. Sinong PRO mo? Wala po. Intindi mo ba ang Opo. Wala po. Pero, my press agent, I don't know what they are called. Usually, they should be called cockroaches or assholes. But, usually, they're addressed as public relations officers. Ang trabaho nila, nag-iikot sila sa media, nagbabayad. O, purihin mo na ng boss ko. O kaya, siraan mo naman itong kalaban ng boss ko. Yun ang trabaho nila. Yun ang sinasabing PR. Hindi PR na nagingitian, solo papasaksi sila sa isa't isa. Kung hindi, binibili nila ang mga mumurahin na mga kolumnista at mga reporter.
Eh alam ko naman, ang nag-ayos para magpa-interview ka sa Inquirer na nakalagay doon sa pinaka-front page ng Inquirer ay isang PR ng tawag ng pangalan ay Brian Yamsuan. Hindi ba totoo 'yon? Yung asawa niya ho, kaibigan nung kaibigan ko. So, pumunta lang ho ako sa Inquirer, hindi ho inayos para, sabi ko, makuha naman yung side namin kasi hindi nakukuha yung side namin, kaya pumunta po ako ng Inquirer. Eh basta sukat ka nang sumipot doon? Opo. Hindi. Hindi ho, na-schedule kagad. Di na pa-schedule ka muna. Opo, kaibigan ko Sino po. nagpa-schedule? Si Louie Cruz, yung kaibigan ko. Yun. Opo. Ngayon, kaibigan siya ng taga-Inquirer. Sino yung taga-Inquirer? Yung asawa ata ni Brian Si Samsuan. Cathy Yamsuan na Opo. dating media reporter. Opo, siyang may kilala Oh. po. Ngayon, yung Brian na yan, PR yan, hindi ba? Ay, hindi ko alam Ay, ho. hindi mo alam. Okay. Sasabihin ko na sa iyo, PR man yan, dati ng mga puno. JLG. Hindi ko alam. Hindi ipagtatanong ito, sinasabihan lang kita. Dating PR man yan ng DILG Secretary National Lupuno na isang tao din na gusto rin akong patayin. Ngayon, di natural galit sa puno sa akin. Kaya natural itong Brian Yamsuan dahil PR siya. Pinipressure naman itong Cathy Yamsuan na sumulat ng masama tungkol sa akin. Ganon ang laro dito sa Metro Manila eh. Kaya makita mo, maski dito na siya sa Senado, kung ano nung, how do you say in Tagalog, pasaring ang ginagawa niya sa akin. At ikaw ba ang tao na nagbabayad ng isang kilala na PR man na nag-ikot sa Metro Manila media at kinukumbinsi, in quotation marks, kinukumbinsi ang mga kolumnista, mga reporter na bayaran na mag-concentrate sa DAP na iskandalo, the Disbursement Acceleration Program of President Aquino, at pabayaan na itong PDAF scandal, lalo na ang mga senador. Ikaw ba nagbabayad nun? Hindi po. Wala nga. Hindi mo kilala? Wala nga akong PR, ma'am. Wala po. Oo. Wala akong kinalaman dyan, ma'am. Okay. Ang pangalan niya, si Jimmy Policarpio. Hindi mo kilala? Hindi po. Sige, pabayaan na lang natin si Jim Paul. Ngayon itong biography mo, ito na lang para hindi ko naman minopolize at I'm only good for 2 hours. After that, I feel very ill. You're only 50 years old, no? You went to public schools in Basilan, right? Kaya, hindi ka nga umabot sa college dahil 18 ka pa lang nag-asawa ka na. Tama ba yan? Opo. At tama ba na natira kayong mag-asawa sa Fort Bonifacio kung saan may cafeteria ka o kung ano man kaya yung negosyo mo doon? May kantin po kami. May kantin ka. Ngayon, ang problema, maliwanag nag-umpisa ka sa mahirap. Gusto mo ba sabihin na pamilyang mayaman na kayo, Antimano? Hindi po. So that's a recognition of your achievement in life, that you lifted yourself up, bunga sa kahirapan, naangat mong sarili mo, pating ibang mga kamag-anak mo, ano? If we are to give credit to where credit is due, I have to credit you for that. That's admirable. Kaya lang, question natin ay, baka hindi tuwid na daan ang dinaanan natin. Tingnan lang natin. Ngayon, ito namang si Jaime, hindi pala totoo. Nakasama niya sa kulungan si Hunasan. Hindi po nakulong asawa Sige. ko. Pero 4 ang anak mo. Ang isa, presidente ng isang party list. Ang isa naman ay sinasabing nakatira sa Amerika ng kanyang unit sa Ritz-Carlton Hotel in Los Angeles is worth $2 million. Tama ba yun? Ritz-Carlton is one of the richest or one of the most expensive hotels in the United States and even in Europe. Tama ba yun? May kaso na po kami sa BIR, ma'am. I invoke my right. Against self-incrimination. Opo. Okay. Okay, ito na lang chismis, ha? Yung anak mo nag-graduate ng magna cum laude sa fashion design. Yung anak mo nakatira sa 2 million unit na yon.
Magna cum laude daw siya dahil fashion design ang pinag-aralan niya. Pero mga assignments niya dito ginagawa tungkol sa fashion, pinapatahi dito sa Manila. Totoo ba yon? Design po siya, pero dito namin pinapatay. Mas mura kasi ang labor dito. Ah, ganon. Okay. And then you have a son who is studying at International School in Manila. Opo. Wow. From Basilan High School to International School in Manila, no? A great quantum leap in your fortunes. Ngayon, ang problema natin sa daan na tinahak mo para maging mayaman ka ay ganito. According to the Securities and Exchange Commission in 211 and 212, your mga korporasyon mo under the JLN group of companies ay may income na ni-report na wala pang 1 million. Ganon ka na kayaman 2011 and 2012. 2000 pa lang lumipat na kayo galing sa Apobay. Yung low income housing for retired army officers where my brother lives. Dati doon kayo, pagkatapos 2000 pa lang lumipat na kayo sa Discovery Suites na mamahaling mga opisina iyan. Pero ng 2011 and 2012, ang inyong reported income doon sa mga korporasyon mo was less than 1 million pesos. Totoo ba yun? I invoke my right po. May kaso na kami sa BIR, ma'am. Sorry po. Oh. I don't care if may kaso kayo sa BIR. It has no bearing on our cases here. It's really because of your right against self-incrimination. That's okay. Ngayon, nag-umpisa ka sa napakahirap, pagkatapos nag-umpisa kang maging mayaman noong mga late 1990s dahil nag-umpisa ka na mayroon kang papatayo na shipyard sa Cebu pero hindi natuloy. Tama ba yon? May seafared kami dati, ma'am, doon. Alright. Nagsa-subcontract kami sa mga barko international. Alright. Saan mo kinuha yung expertise mo doon tungkol sa barko? Sa mga kaibigan po naming mga Korean doon sa CPR. So you're a quick learner, no? Medyo Nakakapido ka na you have no academic preparation. Opo. You are not born to a family with connections. Pero bigla ka na lang nagkakipag-usap sa mga taga-Korea, ganon. Ganon ang abilidad Opo, sa mo. CPR po. Sa Cebu. Ngayon, nung mga late 1990s na yon, una, mukhang nagnegosyo ka na, how do you say, partner mo ang mga mayor sa Zamboanga tungkol sa pagbigay ng mga projects o pagbigay ng mga tinatawag na farm materials. Totoo ba yon? Hindi po. Ngayon, may connection ka ba sa Commission on Audit? Meron ka bang kamag-anak doon o dati ng kaibigan doon? Wala po. Okay. Pero sinabi ko nga, sa 2000, naglipat na kayo sa Discovery Suites Hotel dito sa Ortigas. And then, ang pagbibintang sa iyo ng mga subordinates mong ito, very close kayo. No? Dahil doon lang sa 25th wedding anniversary mo, dito mismo si Ben Horloy, dito mismo si Mercedes yata, oo. Pinakalapit sila sa iyo, yung pinakamalapit sa iyo. Ngayon, nagtitistigo laban sa iyo. That is very unusual in human drama. Ngayon, nag-umpisa ka talagang naging mayaman nang tinawag mo itong mga katiwalang kamag-anak at iba pang mga datihan na. At nag-umpisa kang gumawa ng mga NGOs mo. Ang dami mong NGOs. Totoo ba yon? Hindi po. Nakatira na po kami sa Ayala Alabang noon pa po. Hindi. After Binyan Kailan mo po. kinuha ang pera mo? Dahil hindi naman natuloy si Indonesia, coal mining, hindi naman natuloy si shipyard in Cebu. Kailan ka nag-umpisang naging mayaman ka? Nang nag-NGO ka, hindi ba? Kaya hindi naman pwedeng, dito ka, sabi nga ng iba nagingi ka pa ng ulam sa kapitbahay mo, nanay mo Mercedes ay nagtitinda ng barbecue sa may Claret High School sa Basilan. Biro mo nanggaling sa ganyan, sarili mong sikap ay napakyat mo. Kailan ka umakyat ng ganong kayaman? Kailan nag-umpisa ang pera mo? I invoke my right against self-incrimination po. Ay, gusto ko sanang turuan mo ko para yumaman din ako.
Ayaw mo kaming turuan. Sa tingin ko, dito sa biodata mo, nag-umpisa yan sa mga NGOs lang, late 90s. At napakalaki, napakalawak yung business empire na kaya mo kumbinsihin ng senador na ibigay mong 70% ng PDAF, 30% lang ang iyo. At walang proyekto, o may proyekto man ay kukunting-kukunti ang ginastos kaya masisira kaagad. Marami pa sana akong itatanong sa iyo pero nakakahiya naman. I don't want to monopolize you. Pag-isipan mo ha, this is a friendly tip from a lawyer. Wala naman ako papala sa iyo eh. Hindi na ako pasok pa uli sa politika. Wala akong hinangad na TV mileage or advantage from appearing. But I will give you this counsel. Tell the truth before the senators affected have you assassinated. Sabihin mo na dahil yan ang ligtas mo. Thank you. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you, Senator Santiago. Ang susunod ay si